Creating walls, columns, doors, and windows using AutoCAD. So, ito yung aking floor plan. Then we will create this floor plan dito on the other side of our screen. So, I'm using viewports to split the screen of my AutoCAD. Now, ang gagamitin ko ay polyline, which is nakasanayan ko. Polyline, enter, specific start point. Ayan, single line muna. Make sure naka-on ang ating F8. Okay? At titingnan ko or nakadepende po yung mga dimensions na nakalagay po sa ating floor plan na kinokopya. In my case, meron akong 2.09, 2.09, 1.67 at 2.51 na pa-right at pababa naman tatlong 251. So, ang gagawin ko ay ganito. Okay? So, 2.09 na isa. Ayan, enter. Zoom in ko lang kasi maliit. Another 2.09. Enter. Nagpapa-right pa rin ako. Okay, another 1.67. Naka-right pa rin ako. And another. And lastly, 2.51. Enter. And escape ko lang muna to create another line dito sa pababa. This is my strategy. Okay? So, polyline ulit ako. Polyline. Enter. Yan. 2.51 na pababa. 2.51 ulit pababa. Enter. And another 2.51 pababa. Okay? So that is my wall dito sa left side elevation. Another dito, 4.18, 3.34, and 1.67. Madali lang yan. Polyline. 4.18. Enter. 3.34. Enter. And another 1.67. No. Skip ko lang. Ayan. And pataas. Dito sa part na to. Okay, that is 1 meter. 1 meter. Enter. Ayan. Another. Ito. This is 1.67. Okay, according to that dimension. 1.67 and then enter. Okay. Another 1.67 pataas. Okay, ayan. 1.67. Ito. And another 1 meter pa left. And then 2.51 pataas. Okay. 1.67. Enter. 1 meter. Enter. Ayan, pataas. Dalawang 2.51. Enter. And another 2.51. Tignan ko lang. Siguro may mistake sa aking pag-create ng line. Okay. Next one is to create the column of my floor plan. Okay. In creating a column using AutoCAD, para mas madali ay gagamit tayo ng polygon na command. Huwag na tayong gumamit ng polyline na mano-mano at sikakopy natin. Huwag po ganun. Meron po mas madali, polygon, POL, enter. Ayan. Number of sides. Ayan, kapag na-impindot na po natin yung POL, tatanungin po ng AutoCAD kung ilang sides ang ating gagawing polygon. In this case, since square po ang ating column, 4 po ang ating i-enter, then press enter ulit. Ang susunod na tatanungin ay specify center of polygon. Ayan. Ito, this is my center of polygon. Okay? Ang wall ko po ay nakalagay po doon sa mga centers ng aking walls. Okay? So, but make sure naka-on po ang ating F3. Ano po? F3. Kapag hindi po naka-on yan, wala pong green na nag-a-appear, wala pong snap na nag-a-appear, o parang walang magnet na pumupunta ngayon dito sa gitna or intersection of my walls. Okay? So, i-on ko po yung aking F3. Ayan. Meron ng green. Ayan. Ipipindutin po natin ay circumscribe. Okay? Circumscribe. At tatanungin po kung ilan po ang size ng radius ng ating square. Okay, remember, 0.30 po ang ating size ng ating column for bungalow residential house. Okay? Ang tinatanong po ay radius. So, ang radius ay half po. So, 0.30 divided by 2, which is the half.
Okay? That is equals to 15. Okay? And press point 15 rather. Okay? So, ayan, meron na po akong isang column. Para mas madali na po yan, is, kakopy ko lang yan using copy command, enter. Okay? Pwede ka pong mag-add, kaya po tinuro ko noong last Friday. But in my case, hanapin ko na lang po ang mga endpoint in each line na ginawa ko kanina. Remember, mano-mano po yung paglagay ko ng 2.09, 2.09, 1.67, etc. Ayan. Pag nag-square na po ang ating green, it means yan na po ang ating endpoint. Okay, endpoint. Okay, another. Ayan po, nag-green, square na po ulit. Square na po ang ating green. Ayan, endpoint na po yan. Pag ganyan po ang shape, okay, parang yung orasan na, ayan, yung sun, diba? Parang ganyan yung shape, dalawang triangle. Hindi pa po yan yung kanyang endpoint. Kapag po triangle, ayan po, isang triangle, it means that is the midpoint. Okay? And lastly, ilang column po tayo? 1, 2, 3, 4, 5. Another. Ayan. Ayun, nandito. Ayan. Another endpoint rather, and another endpoint. Ayan, pababa ulit po tayo. Ayan, square. And midpoint po yan. And another. And ito po yung last. Okay. Yan na lang ang ating gagawin ha. Yan na lang muna. Okay. Or ito na lang. Okay. Another midpoint. Endpoint rather. Ayan. Another column. 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 Ayan. Gagawin ko na lang lahat. Ayan. Column. Column. Ayan. Meron pa tayong column dito. Ayan. Okay lang po. Kahit hindi ako naka off ang aking tawag dito F8 or ortho mode, ay pumupunta naman po doon sa location po ng column na gusto kong ilagay dahil nakaan naman po ang aking snap mode or yung F3. And kapag okay na, nailagay mo na yung column sa outer walls mo, press na po natin yung escape. Yan. Now, hindi po naka-join lahat ng ating lines sa ating outer wall. Okay, kung titingnan natin, kung isa-select ko lang to, yan lang po yung mag-a-appear. Kapag ito naman, yan lang naman po, and another, yan lang naman po. Ang gagawin natin, select na po natin lahat. Ayan, nakaselect na po yan. 2, and then 3. Nakaselect na po yung ating wall. Okay, join lang po natin using join command, then press enter. Check mo lang kung naka-join na lahat. Ayan, isang click lang naka-join na po. Then press escape. Ayan. For the wall naman, okay, the width of our wall for bungalow residential house should be 0.20 meters. Okay? But in between tayo, nasa gitna, okay? So, mag-offset tayo 0.1 palabas and 0.1 paloob. Ganito lang yan. Offset, O for offset, enter. Ayan. Specify offset distance, 0.1, enter. Ayan. So, ito yung offset natin, palabas at paloob. Ito, kahit ito, okay lang din. Palabas, paloob. Kapag itong gusto mo, okay lang din. Kahit saan, kung saan gusto mong i-offset, doon mo na lang i-apply. Okay, gawin na natin ha. Ulitin ko lang, offset, O for offset, enter. Offset distance, 0.1. Bakit 0.1? Kasi 0.2 ang ating width ng ating wall. Okay, so 0.1 palabas. Naka-in between tayo, nasa gitna ha. 0.1 palabas and another 0.1 paloob. So 0.1 plus 0.1 that is 0.2 or 0.20. By 0.1, enter. Ayan. Pipindutin ko lang ang aking origin line. Palabas. Ayan. Kahit malayo ka sa loob, ayan, nakaset na po yan into 0.1. Okay, ganyan. Next. Okay. Next one is gagawa tayo ng wall parang ganito. Meron tayong bedroom 1 at bedroom 2. So, paano gawin yan? So, hanapin mo lang ang iyong column kung saan pwede kang mag-create ng line. Okay, paano ba yan? Halimbawa, ito. Okay? So, meaning to say, ayan, na-zoom out. Pasensya. Meaning to say, gagawa ka ng line dito and another line dito sa part na yan. For the bedroom 1 para mabuo yan. Ang bedroom 2 naman mamaya pa, okay?
Ang bedroom 1 muna ang gagawin natin. Bedroom 1. Okay. Polyline. Nakasanayan ko yan. Okay. Saan ba natin ilalagay ngayon yan? Dito po sa gitna. I repeat. Sa gitna po ng ating column. Bakit po? Bakit po sa gitna? Kasi nga iseset po natin yan into 2.51. Kung titingnan natin dito sa kinokopyahan nating floor plan, 2.51 po ang distance ng column ng yan na column, okay? At another column dito sa baba for bedroom 1, 2.51. Ayan po yung ating dimension. Okay. Dito naman another 2.51 base po dito sa ating dimension dito sa taas. Okay, so try po natin ha. 2.51, enter. Okay, 2.51, enter. Yan. Okay, nag-mistake lang po ako sa pag-enter. Lagay po natin yan. Let's load. Enter. Mistake lang po kanina. Okay. So, i-join ko lang po to. Join. Enter. Now, dapat po, mistake po kasi ako kanina sa paglagay ng mga numbers or values, kaya hindi po nag-match ang center of polygon dito sa ating bedroom number 1. Kaya minove ko lang, no? So, kapag kayo ay gumagawa ngayon ng bedroom at sumakto po on both sides, meaning to say, meron po kayong, wala po kayong mistake. So, ayun, nakapag-join na po yan. So, para sa wall po natin, offset, okay, 0.1. Ayan, paloob at palabas. Now, paano natin kukunin yung ating column dyan? Okay, copy lang natin yan. Kunin lang po natin, click lang po natin yung gusto nating i-copy. In this case, gusto ko etong column na to ang aking i-copy papunta dyan. When we say copy, we can create duplicate of a certain object. Okay lang naman po kahit dito. Kahit sa ang column naman po yan, basta ang base point po natin, kapag na-enter na po natin yung copy, okay, try po natin ulit ha. Ito ang aking copy. Ayan, pindutin ko lang po yung column na gusto kong i-duplicate. C o for copy, then press enter. Ang susunod sa tanong ay specify base point. Ang base point po, that is my basis or that is my reference kung saan ko ba ilalagay yung duplicate na tawag dito na column. Okay. Bakit po sa gitna ang aking base point? Kasi nga meron po akong paglalagyan na center dito sa part na ito. Okay, that's why hindi ko pa dinidelete yung mga yung mga middle line para sa aking mga wall. Because that will be my base point. Okay, kung if ko lang po ang aking F8 or ortho mode, ayan po, dyan po may lalagay ang aking column. Now, pindutin na po natin sa gitna. Ayan, meron na po tayong duplicate of that column. Okay, so paano naman po gumawa ng door? Simple lang naman po yan. Paano gumawa ng door? Okay, remember, kapag bedroom po tayo. Kapag bedroom po, grade 10 students, ang width po ng ating door ay pwedeng 0.90, pwedeng 0.80. Okay? So, ang gagawin ko po ay 0.80 or, sige, 0.80 na lang. Okay? So, Tikalawa TV, door para sa aking bedroom na gagamitin ko ay 0.80. So, paano gumawa yan? Okay, so using polyline ulit, nakasahin ko pa yung polyline. So, tansyahan mo lang ang distance ng column at ng ating door. Actually, 0.40 po ang ating distance of our column doon sa side ng ating door. But for this case, tatansyahan na lang po natin. Okay, tansyahan ko po dyan. Ang ilalagay, kung saan ko ba ilalagay ang aking first line or starting point dito po sa pinakadulo or pinakadulo po ng aking wall. Hindi po dito, hindi po sa gitna, hindi naman po dito. Bakit? Kasi nasa loob na po ang iyong door kapag ganon. Okay?
So, in this case, dito ko ilalagay, ayan, polyline. Naka-on ang aking ortho, ay, naka-off ang aking ortho, and I want to turn it on using F8 or by pressing F8 sa ating keyboard. Ayan, sabi ko kanina, 0.8 ang ating ilalagay. 0.8, enter, alright. Now, gagawa tayo ng shape na parang baliktad na letter C, since ganito ang ating door. Okay, so ipapataas ko 0.8. Kung ano yung value natin kanina, yan po na ating i-enter hanggang makagawa po tayo ng door. I repeat, hanggang makagawa tayo ng door, kung anong value natin kanina na nilalagay, yun po ang ating value. Okay, 0.8, enter, and then pa left 0.8, enter. Huwag po tayong gumawa ng square. Okay, depende po sa location po ng ating door, huwag po tayong gagawa ng perfect square. Okay, now, using fillet command or F, okay, makakagawa po tayo ng curve sa ating mga shapes. Okay, so F, enter, okay, pagtapos na po ang ating F, tapos na enter po natin, diretso pindot na po tayo sa R, enter. Ayan. Specify fillet radius. I repeat, 0.8 po ang ating value kanina. So, meaning to say 0.8 po ang ating guy. Ang gusto ko dito ang aking opening. Hindi po dyan. Hindi ko po gagayahin dito ha. 0.8, I mean, dito ang ating opening. Kung dito ang ating opening, dyan po ang ating pipindutin. 0.8 po yan ha. Ayan, 1 and then 2. Now, dapat i-trim natin yung tatlong lines dito sa ating door. Okay, paano i-achieve yan? TR, double enter. Double enter meaning to say unlimited trim po yan. Meaning to say, parang nagugunting lang tayo ng mga lines. Enter, enter. Ayan. Na-trim na po natin ang ating door. Lines sa ating door. Now, paano naman gumawa ng mga windows? Okay, paano po gumawa ng mga windows? Trim lang po muna natin yung mga lines dito sa loob ng ating columns. Okay, eto hindi ko po to madidelete lahat o matitrim lahat. Bakit? Ay pwede pala. Pasensya. Ayan. Ayan. Now, bakit ko pa dinelete lahat ang mga lines dito sa loob ng aking wall, ng aking column? Actually, lahat po yan dapat i-delete para ma-achieve po natin or makita natin yung mga center ng ating mga lines dito, okay, sa wall na ito. Now, kung makikita po natin yung mga may blue dyan, that those are the midpoints of this 3 lines. So, create tayo ng polyline. Pwedeng line. Polyline kasi ang aking nakagawian. Okay, kapag nag-triangle po, that will be my midpoint. Ayan, midpoint po yan. Yan po, nakalagay midpoint. Then, i-project lang po natin pababa. Dapat naka F8 po tayo. Naka-on ang ating ortho mode. Ayan. Ganyan lang po. Then, press escape. Depende po yan kung ano po ang dimension or size ng inyong window. So, in this case, ang size po ng ating wall dito ay 2.51, I think. Yeah, 2.51. Kapag ang size ng aking window dito ay gawin kong 2 meters. Pwedeng 2 meters. So, nasa gitna tayo. Mag-offset tayo pa right ng 1 meter. Mag-offset po tayo ng pa left ng another 1 meter. Kay 1 plus 1, that will be 2 meters. Ganyan lang. Offset. Enter. 1. Enter. Ayan, pa right. Ayan. And then, pa left. Kung sa tingin mo ay malaki masyado, pwede kang mag-undo using Ctrl-Z sa ating keyboard. So, Ctrl. Okay. I-hold po natin yung Ctrl or CTRL sa ating keyboard. Okay, wag po nating bibitawan ang CTRL or Control hanggang hindi po natin napipindot ang letter Z. Okay? Ctrl-Z, that is our undo. 1, 2. Ay, natanggal. Natanggal yung dalawang line. Okay. So, na-realize natin na malaki ang tig 1 meter na size ng ating window on both sides. Ang gusto natin gawin ay halimbawa 1.5 ang size ng ating window.
So, kapag 1.5 divided by 2, okay, that will be 0.75 on both sides. Offset, enter, 0.75, enter. Ayan. Okay, pwede na yan. So, ibig sabihin, meron ka na ngayong window dito sa part. Delete ka na ngayon ng mga lines. Ayan. 1 and 10. Ayan. Meron ka na ngayong window. Another dito. Ayan. Midpoint. Ayan. Escape. Offset. Kapag gusto mong 1.5 ulit, 0.75. Enter. Ayan. Pataas. And then, pababa. Ayan. TR. Enter, enter. Tanggalin mo lahat ng mga lines dyan. So, halimbawa, gusto mong kopyahin yung mga, trim ko lang to. Halimbawa, gusto mong kopyahin lahat ng mga nilagay mong lines dito sa part. Ayan, nagtitrim pa lang ako. Wait lang. Ayan, tagal na mga lahat ng lines dito sa loob ng ating square. And if you want to copy this, pwede yan. Para dito. Okay? Yung mga, kung meron kang window dito, halimbawa lang naman ha, kung meron kang window dito, parehas naman ng size, pwede mong i-copy yan. Copy, enter. Okay? I repeat. Pindutin mo yung tatlo ang gusto mong i-copy. Okay? CO for copy, then press enter. Ang susunod na tatanong ay base point. Pwedeng sa gitna ng ating column kapag naka-on. Make sure na naka-on ang ating F3 or snap mode. Pwede naman dito. Okay, bakit? Kasi may paglalagyan ka dito sa part. Okay, so mean to say, sakto po ang ating paglagay. Okay, itong aking base point. Ano, sa upper corner left ng aking column, ayan, pinindot ko, naka-on ang aking auto mode or F8. Ayan. Kung ano yung pinindot ko kanina sa part ng aking column dito, doon din ko ilalagay dito sa part na yan. Ayan. Okay, pwede mo nang i-trim yung mga nandito. Ayan, para mas madali. Okay. Ayan. Okay, pwede mo nang tanggalin yan para dire-diretso using delete command. Okay. Now, halimbawa, gawa tayo ngayon ng column or ng another bedroom dito sa part na ito. Okay. At mas mabilis na po tayong gumawa ng ating door. Bakit? Okay, try natin ito ha. So, kopyahin muna natin yung column dito. Okay, ang distance ng column natin ay 2.51. Try natin ha. Sana sakto. Kukunin ko yung column dito, CO for copy. Ayan, ang base point ko ay sa gitna. Okay. Since hindi mo alam kung saan mo ilalagay ang ating window dito, okay, pwede mong i-enter ang dimension or distance ng column dito and another column dyan. Okay? Para may lagay mo. Okay? Make sure na ang base point mo ay sa gitna. Okay, try natin ha. CO for copy. Ang base point ko ay sa gitna. Ayan. So, i-enter ko lang ang 2.51. Then press enter. Ayun. Meron akong column dito. Yan. Paano gumawa ngayon ng wall? Simple lang ulit. Create ka ulit ng wall dyan. Hanggang doon sa gitna ng ating column. And another line dyan. Ganyan lang kadali. Offset lang natin. Offset 0.1. Enter. On both sides. Pack. And then pack. 0.1. 0.2 na yan. Now, paano ngayon gumawa ng tawag dito? Mistake pala ako dito. Nag-mistake. Pasensya. Kaya pala hindi nag-meet yung lines natin dyan. Okay, now, paano gumawa ng door na mas madali dito sa part? Okay, pwede mo siyang i-copy. Huwag mo i-copy yan. Using mirror command. Ayan, mirror command of Bing. Meaning to say, parang nilagyan mo ng salamin or mirror yung window para mayroon siyang reflection dito. Paano i-achieve yan? Okay? Isa-select ko lang to. Select ha. So, pindutin ko lang yung dalawang line dyan. Okay? Create tayo ng mirror. Halimbawa, meron tayong mirror dyan. Means to say, nagre-reflect yung door dito. Babaliktad dyan. Okay? So, for mirror, MI, enter. Yan. So, mirror,
dito ngayon sa gitna ng ating column, okay, meaning to say, meron tayong mirror na lalagay dyan. Halimbawa lang naman, okay? Gitna ng ating column, make sure nakaan ang ating ortho mode. Kapag naka-turn off, mahihirapan ka. So, F8 lang po natin. So, paano ba i-achieve yung mirror? Paano ba mag-appear yung parang reflection ng door dito sa kabila? Okay? Tawag dito. I-rotate mo lang ang inyong crosshair, hanapin mo lang hanggang may mag-appear. Kapag ganyan, dyan naman mag-appear ang ating mirror or reflected door na ating ginagawa. Kapag dito, okay lang din naman. Okay? Now, so dito, nag-appear ang aking mirrored or reflected door. Okay? Click ko lang using my mouse. Ayan. Erase source object. Huwag mong i-delete itong source object natin. This is our source object. So, click lang po natin yung no. Meron na tayo ngayong door. Ganyan. So, trim lang po natin ulit. Kung gusto mo ulit kopyahin yan, okay lang. Okay. 3. Copy. Okay. Dito ang aking reference or base point. So, meaning to say, dito ko rin ilalagay ang aking reference. Ayan. Meron na ako ngayong ulit na dito, window. Trim lang po natin. Pwede mong i-delete yan. Ayan. Ito gusto mo para hindi sunod-sunod or tuloy-tuloy na ma-delete ang ating mga lines. Ayan. Now, meron ka na ngayong window at door dito sa ating bedroom 1 and then 2. Now, kung gusto mo ulit kopyahin to, ayan, CO, enter, dito ang aking base point, ayan, kasi gusto ko ulit na ganun ulit ang aking window, ha? Ayan, dito, ayan, kung saan ang aking base point, okay, doon ko ilalagay, dito sa column, kung saan natin ikokopya. Ayan, meron na ulit tayong window para mas mabilis naman, diba? Okay, so ganun lang kadali ang pag-create ng ating tawag dito, ng ating doors and windows of floor plan. Okay, ito, 2.51 ports natin yan, di ba? Create po tayo ng polyline at create tayo ng wall para sa ating living area at master's bedroom. Madali lang yan. Dito sa gitna ng ating ng column, ayan, enter lang po natin yung 2.51 and 4.18. 2.51 pataas, 4.18 pa left. Okay, so 2.51 pataas and dito 4.18 na yan. Ayan, connect ko na lang. Okay, ito, offset ko ulit, 0.1, 1, and then 2 paloob. Ganyan lang, kabilis. Okay, so if you want to create another door, okay, wag po natin i-copy yan kasi nga entrance exit po tayo dyan. Ibig sabihin, iba po ang ating width ng ating door dito sa porch. Ayan, so polyline, enter, create po tayo ng line ulit. Ang gusto nating size ay 0.9 o pwedeng 1 meter na lang para mas mabilis. 1 meter pataas, 1 meter pa side, and 1 meter pababa. Okay, repeat, F, enter, R, enter. Kung ano yung value natin kanina, yan ang ating radius. Since 1 natin ginamit, 1 ang ating ginamit, 1, enter. Ito ang aking opening, 1 and then 2. Ayan, meron na akong door. Now, ito, ang titrim ko dito ay dito lang sa gitna at doon sa huli. Bakit hindi ko trinim dito? Kasi remember, ang ano po natin, ang porch natin at living area, hindi po magka-level ang ating sahig. Ibig sabihin, kapag meron kang line dito sa door na to, hindi po magkatugma or hindi po magka-align ang ating sahig or floor. Okay? If you want to create this one, now hindi to center ha, paano ngayon i-achieve yan? Madali lang. Okay, polyline, enter, tansyahin mo na lang. Ayan. Depende kung ano yung size ng inyong door, ng inyong window. Ayan, in this case, ang size ng kanyang window ay 1.59. Gawin na lang natin yan 1.6 para madali yung ating computation. So 1.6 divided by 2, that will be 0.80. So offset, enter, 0.80 pa left. Ayan, 0.80 pa right. Now,
Ano na naman to? 'Di ba may column tayo diyan? Ayan. Paano na 'yan? Sumobra. Dali lang 'yan. Pipindutin ko lang yung tatlo. Ayan. Move lang po natin. Ay, para mas mabilis. Huwag niyo po i-delete 'yan. I-move niyo lang para mas mabilis. M for move. Ayan, parang ano lang 'yan, parang copy. Okay, ito na lang aking base point. Titingnan mo na lang dito. Ayan, dito na lang sa last part ng ating base point. Move, enter. Ayan. Yan. Sa tingin mo okay na 'yan, na i-move mo na, pwede na. Okay, paano naman yung polygon? Simple lang. Copy mo lang ulit sa gitna. Ayan, meron ka na ngayong column dyan. Ganun lang kadali ha. Delete ko na to. Ayan. O, window naman. 2.51 to. 2.51 din yata yan kanina. Tama. Since ganyan din, 2.51 ito, 2.51 yan, para mas mabilis, i-copy mo na lang ulit yan. Ayan. CO, enter. Ang base point ko ngayon dito sa midpoint ng babang column. Okay. Turn off ko lang yung aking midpoint. Ayan. Dito ang aking reference point or base point kanina. Ayan. Meron na ulit akong window. Ganun lang kadali uping. Okay. Susunod. Eto. Kapag gusto mo parehas naman ang inyong window dito, ayan. Ang size ng window, saan ba? Yan, 'di ba may ano tayo diyan, may wall, 'di ba? Pero di ko na 'yan gagawin. Okay? Halimbawa, yung ano natin dito, yung ating wall dito at wall dito ay parehas yung size ng kanyang window. Madali lang 'yan. I-trim lang po natin yung center ng ating mga lines, yung mga lines dito sa loob ng ating columns para makita natin yung kanilang mga midpoints. Ayan. Kung gusto mo naman sa gitna kasi, delete mo yung mga lines doon sa gitna or yes ng ating column. Now, CO for copy. Now, ang aking base point ngayon ay dito sa midpoint ng aking lines. Bakit? Kasi, doon ko rin ilalagay sa midpoint ng aking lines dyan para magiging center yan. Ganyan lang kadali. Pero kapag kapag hindi sila parehas ng width ng ating window, create ka ulit ng window dyan, then offset mo kung ilan na naman yung size mo. Ganyan lang kadali. Okay? So, halimbawa lang naman, meron ka na ngayong mga doors and windows sa lahat ng parts ng inyong bahay. Okay? Paano naman maging solid ang ating mga lines dito sa ating mga walls? Simple lang, using hatch command, H, enter. Ayan, pinili lang po natin yung solid. Then, mano-mano po yan na pipindutin mo. Pag nag-mistake ka, halimbawa, pindot mo yan, Ctrl Z lang yan. Okay? Ayan. So, meron ka ng mga walls dyan. Tuloy-tuloy po yan, ha? Okay. Now, di ko ginawa yung pag-change ng layer. Madali lang yan. Ito. Doon ko lang yan. Yung mga columns natin. Column. Change ko yan. Pero hindi ko yan gagawin mano-mano. Okay. How to change the layer dito sa ating hatch. Okay. Pag pinindot po natin yung layer, mag-iba po ng kulay yung ating ribbon. Hindi pala kulay. Mag-iba po yung ating ribbon. Okay. Halimbawa, ganito. Iba po yan. Ibig ko lang itong hatch. Okay, nag-iba. Doon ako sa home. Then, ito yung ating change. Hanapin mo yung hatch na layer. Ganyan lang kadali. Okay. So, ganyan lang kadali. Goodbye, class.